Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Rev Maribik Layusa ng CRC Calabanga Daughter Church, Camarines Sur, Bicol. Samahan niyo po kaming muli sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Leviticus chapter 23 verses 4 to 5. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Father God, in the highest throne of heaven, we thank you for this morning, for the new life, and the strength bestowed upon us. Buong puso po kaming dumudulog sa iyong presensya, Panginoon, na may pasasalamat, pagsamba at pagpapakumbaba. Nais po naming maranasan ang biyaya mo't habag, pag-ibig, kapayapaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na magpapaunawa po at magbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman sa iyong mga salita, na pagninilayan po namin sa oras na ito. Ikaw po ang maitaas at maparangalan sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Tunghayan po natin ang Leviticus chapter 23, 4 and 5 na may pamagat, The First Feast Passover. Verse 4, These are the feasts of the Lord, holy convocations, which you shall proclaim at their appointed times. Verse 5, On the 14th day of the first month at twilight is the Lord's Passover. Sa kabanatang ito ng Leviticus 23 ay nagtakda ang Diyos ng mga pistang dapat ipagdiwang ng mga Israelita. Ito ay gagawin nila taon-taon bilang isang banal na pagtitipon at pagpupulong. Ito ay taunang pistang pangrelihiyon at pagsamba nila sa Diyos. Ang unang pistang itinakda ng Diyos ay ang tinatawag na Paskwa or sa English ay Passover. Ito ay nasaad dito sa Leviticus chapter 23 verse 4 and 5. Sinabi ng Diyos, ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Sa kalendaryo ng mga Hudyo, tinawag nila itong Abib o Nisan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Paskwa o Passover? At bakit ito dapat ipagdiwang? Ang Paskwa ay selebrasyong Hudyo hinggil sa pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na alalahanin ang mahalagang pangyayaring ito taon-taon sa ika-14 na araw ng unang buwan ng mga Hudyo. Ang Paskwa o Passover sa Lumang Tipan ay tumutukoy sa panahon ng iligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa salot na pumatay sa bawat panganay na nasa Ehipto. Ayon sa Exodus chapter 12 verses 12 to 14, ito ang sinabi ni Yahweh kay Moses, Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may bahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo. Sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto, ang dugo ang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Binigyan din ng Diyos ang mga Israelita ng mga tagubilin kung paano ipagdiwang ang unang Paskwa na nasasaad ito sa chapter 23 ng Exodus. Sinabi ng Diyos sa verse 26 and 27, Kapag tinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Ang pagdiriwang ng banal na kapistahang ito ng Paskwa ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pag-alaala ng ginawa ng Diyos na pagliligtas sa mga Israelita. Nagtakda ang Diyos ng pitsa sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan at ito'y dapat nilang tandaan.
Ang Paskwa sa Bagong Tipan, ang ating Panginoong Hesus, ipinangilin din niya ang Paskwa bilang isang Hudyo na sumusunod sa kautusan ni Yahweh. Pinasimulan niya ang isang bagong pagdiriwang, ang banal na hapunan ng Panginoon. Ayon sa Lucas 22, kabanatang 11 at 20. Habang siya ay kumakain ng hapunang pampaskwa, dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan, ang aking dugo na mabubuho sa inyo. Ang dugo po sa hamba ng pintuan ng bahay ng mga Israelita ang siyang nagligtas sa kanila mula sa salot ng kamatayan. Yan po ay sa lumang tipan. Ang dugo rin ng Panginoong Hesus na nabuo sa krus ng Kalbaryo ang nagligtas sa atin sa sumpa ng kasalanan, ang kamatayang walang hanggan. Yan ay nangyari sa bagong tipan. Sinabi rin sa unang Korinto 11, talatang 25. Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ginagawa po natin ito sa ating pagtitipon, lalo na sa araw ng linggo. Ito ang tinatawag nating Holy Communion or the Lord's Supper o banal na hapunan ng Panginoong Hesus. Pinalitan ng hapunang ito ang Paskwa, yamang ipinaalala nito ang hain ni Kristo, ang kordero ng Paskwa. May itinagubilin sa atin si Apostol Pablo na isinulat niya sa unang Korinto, chapter 5, verse 7 and 8, ganito ang nasasaad. Alisin ninyo ang lumang libadora, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis, sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadora. At ganyan nga kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya dapat ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadora ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadora sa gisag ng kalinisan ng katapatan. In conclusion, ang haing pantubos ni Jesus ay nakahihigit sa hain ng Paskwa dahil pinalalayan nito ang lahat ng tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Tayo po ay manalangin. Mabuting Diyos na aming Panginoon, salamat po sa mga katuroang pinaunawa mo po sa amin sa umagang ito. Ang mga kapistahang itinakda mo sa luma at bagong tipan ay ang layuning sambahin at parangalan ang iyong banal na pangalan. Dalangin po namin ang bawat tao ay hindi maghapo sa mga tradisyon at mga kapistahan na ipinagdiriwang na hindi ayon sa iyong kalooban at sa sinasabi ng Biblia, kundi sa bawat ipinagdiriwang naming okasyon ay makapagbigay sa iyo ng papuri at mataas na pagsamba sa panahon namin ngayon. Itinakda mo ang unang araw ng linggo as a celebration of exalting your name and giving thanks for all the things that you've done in our lives. Ikaw lamang, O Diyos, ang ipagpipista namin at idadambana sa aming mga puso, dito man sa aming bansa at sa buong mundo. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po tayong sumubaybay sa programang ito, Tinapay Mula sa Langit, tuwing umaga, sa ganap na alas 5:30. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa ganito ring oras. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri.